Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Aniya na ang Kasikas sa Katawhan. Gumikan kay buot namong kamong mahibalo sa mga nagunang mga issues, concerns, ug mga impormasyon. Kini ang Kasikas sa Katawhan. Uban ni Boy Visitasyon. Timan-i, alaot ang wa masayod. Okay, salamat rin sa mga adlaw, mga higala. Kumusta mga adlaw sa ato mga subscribers, ato mga suki ng atong tulumanon Kasikas Katawan. Of course, greetings sa mga taga-Misamis Occidental, no, nga niya nata sa kaning gitawag nato working time. Di pa working time. July pa, no? Kaning June, muna'y babay time. Sa mupuli nga mulingkod nga mudala sa rinda sa pagdumala. Well, ato na lang mga kaigsuon na actually diri sa Occidental murag gamay ra ang ripaso, gamay ra ang kausaban. Sa District 1 nabago ang atong congressman, no? Sa una si Kanhi Jiguti. O karon si Jason Almonte, no? O na diri sa Distrito 2, walay bag-o kuan lang kaning ning gikan o ning biya si Deputy Speaker Henry Waminal. And then, puli mo sa diyang anak. So, walay dako nga kining kausaban. Diri lang sa Dakbayan Tanggob, murag all out. Pace out yun ang kanhing administrasyon, no? Ni kanhing Mayor Jenny Tan. O puli na karon si ang atong Mayor-elect, ang kanhipod Congressman Ben Kanama. Uban ni Vice Mayor Tito Desina o sa tanan nga mga konsehalis nga nagpakadaog ilawom sa bando sa Asinso team, no? Ang usamis murag hapon ang usab lang dire tungod kay ang mayor ang magulang naman po ni Puli, so wala kayo'y tandog, no? O niya ang mga konsehalis nato murag hapon, no? So og sa uban nga mga kalungsuran, murag wala gyapon kaayoy gimok kay nausab lang ang lugar ang mga dagway pero ang administration murag gyapon. Kay mura magyapon ang nagpakadaog, no? Ang sakop ra gyapon sa Asinso team. Do ang atong probinsya nga dumalahon sa atong kanhi Deputy Speaker nga karon ngato ng gobernador sa Lalawigan sa Misamis Occidental si Governor Henry Sevilla Waminal uban sa bag-o po niya nga vice gobernador nga ang asawa ni anhing Mayor Michael Gutierrez, no? Mo'y ang iyang sparring partner o mo'y nidaog nga itong maging leksyon. So mura ni mga kalainan. Well, sa operation more or less dili na ta makurat ug di na punta matingala nga naman kita sa Distrito 2 ato namang nasinati unsa ang lakaw o unsa ang dagan sa pagdumala ni kanhi Deputy Speaker Henry Waminal nga karon mo na itong gobernador, di na ta magpakurat anang nao, di na ta matingala nga naman for now ang yamangging anak mo ni Puli si ang atong mayor kanhi nga karon congressman nato si Congressman Andu Waminal. Well, ang kuan lang aning niya
ang medyo mausab aning niya, tanaw na kuway mausab. Mas mulig-on pa noon, mas mudaghan pa mga project ang expected nato to come next, no? Okay. Imbitado ka nigaw? Og sa dili pa ang o-taking ato ning Sibya, no? Watch out and save the death. Death naman. Date di ay. Sorry. Sabi ko death. Watch out and save the date. Asinso Clarin o-taking ceremony. It's a victory party, live band at pyro musical and fireworks display this coming June 24, 2022 at Oval Area, Clarin Town Center, Clarin, Misamis Occidental. See you all there. All man, di appeal me. Appeal ka ni Riz, no? Okay. Victory party, live band, fireworks display. Ay kalimutan na, pizza 22 ning bulan sa Hunyo. Kung siya kaning o-taking ceremony. And then, pagka month of July, mulingkod na isip mayor si Mayor Jojo Rua. Kuha na, ng opisyal ng yun, no? Mulingkod. Malagi akong ibalik o gamay, ripaso to gamay, no nga. Gamay ra ang changes nato diri sa pagdumala sa administrasyon. Gumikang kay ang tibok manggong team sa Asinso mo may nagpakadaog. Sumunang na nga kung ang mga ngalan nag-usab sama sa probinsya, si Deputy Speaker Wabinal na may nagdala, pero ang dagan sa serbisyo murag dili na ta magpangurat. Ang ato na lang direng expected nato nga ang gibiyaan nilang mga proyekto the last 3 years pinaka-latest mo na atong hulaton nga magpakahuman. And then one of that this coming year 2025 by December, month of December, expected nato nga mahumana ang gihulat sa Occidental. Dili kay ang tanggob lang kanang tulay nato kanang connecting Tubod ug ang Tanggob City. And then hopefully mahuma na po ning niyang krasada nato nga gikan sa end portion sa tulay, and then diretso na nga dalan diretso sa amis passing through the boulevard, no? Murag expected nato ni nga siguro hopefully by next year po ning niya. I mean before 2025 siguro, no? Mahuman na ang atong ang boulevard na to connecting Tanggob City to Osamis. So munang na nga ang tulay mas promising nga kani economically mag-stabilize sa atong syudad. Ngano man dako mangud ang Osamis kumpara sa Tanggob. So meaning kung business ang isgutan, murag dili sentro ang Tanggob sa negosyo. Nga naman, ang Osamis manggod is known for being a commercial center, no? This part of northern Mindanao, dire sa atong area. Mo nang kanang naghimo karon nga kalsada traversing sa atong kabaybayunan, ang boulevard nato. Well, of course, muna magsilbi nga connecting sa bridge paingon sa Osamis. Meaning, dili na ka mosulod og Tanggob. Diretso na kag Osamis. If ever kung ang imong tuyo Osamis ra gyud kay mo lagi ato na visualize daan nga ang Osamis murag gani ga-expect ang mga tao sa una pa nga kanaon nga bridge sa Osamis lang ta na diretso, no? Para di na kay mahago, pero ang kwintada man gud nato sa kaning budgetary, kaning galastuhan sa bridge mas lesser kung sa Tanggob. Nga naman Tanggob ug ang ang Tubod mas duol ang kalayon gikan sa Pikas Tampi. So mao nang nga didto giigo aron lesser ang iyang budget, no? So anyway,
Kana siya pila raman, takes only siguro pa 30 minutes travel from Tangub to Osamis. Dali ra kay na, no? Usara na kapamilok. Malagay akong balikon nga kana nga bridge, mas mo cater ang iyang ekonomiya diri sa Osamis, less than sa Tangub. Nga naman, tungod kay commercial center ta. Tungod ang target sa tuyo sa mga travelers na to, more on diri sa atong syudad. Especially kung stocks coming from Cagayan de Oro or somewhere in Davao, nga mas diri ang buhagay sa negosyo, no? Kumpara sa Tangub, nga naman, gamay ra man siya nga area god. Gamay ra ang expected nimo nga buyer, customer o consumer sa Tangub City. Pero madala, madasig ang Tangub sa iyahang kanibang ang duso sa ekonomiya, madasig ang Tangub ug apil. Nga naman, kana akong apil. Pero sigurado kung mo-appeal man yun, nga naman, with Mayor Ben Kanama, sigurado ko nga ang enterprise niya, iya po nang i-open dito para sa business sector diya sa Tangub City. Wherein, nga karon gisugod na niyag meeting ang mga kaigsunan nato, especially mga negosyante, nga preparing for kanibang paglingkod sa administration. O ilan na nang gipangandaman. So, gi-expect nato nga ang ilang ekonomiya diha medyo mo boom o gabay, no? Madasig sila diri sa operation sa Osamis, madalagid sila tungod sa atong kalihukan diri sa negosyo. Kay sa una man gud magpaningal na tangano ang Tangub City ingon anak kabihain sa negosyo. Unang-una, daghang mga hulungiho nga maglisod man mig pangitag area, pangitag pwesto. Nga naman, dominated ang pwesto. Nga, lagi, halos ang tanang area na, giparagihan lamang ugos sa kanegosyante. So, dili sila ka penetrate dito or makabuild up og negosyo nga open as they can. Kay, mo lagi, atong gitanaw nga, mo lagi kontrolado. For now, murag tingali mangitag pamaagi ang administration ni Mayor Kanama nga mangitag area to open up para sa mga negosyante nga gusto mo negosyo diya sa Tangub. Para na pud mo inat. May scatter mo kuning niya kung ang mga negosyante mo kay balo ko ang negosyante ultimo gani ng kanibang basta dunay gamay kabibon ultimo gani ng namaligyag ice drop, namaligyag money, mabuhi maganing. How much more kung doon na nagkikaidag kong puhunan, no? So, kada mga small, micro is gamay, no? Kanang mga small businessman. Kanang macro, dako-dako na puna, no? Now, ingon ana, muna ilang gipreparahan for this kaning term karon by the month of July to start, no? Okay? So, good luck na lang sa taga-Tangub nga mo lagi nila pa makaginhawa na gid mi ani ron panahon na, no? So, inyo magining actually kani magong Osamis o kaning Tangub sa una. Para ni siya part of Misamis. Kani mag Osamis City before ni gitawag og Osamis City, Misamis ni siya. Gingalan ni Misamis. Dayon, apil pa ng Tangub diri sa Misamis. So, walay Tangub City. Kundili, gingalan na sa Misamis, no? Then, tungod sa mga kandidato diha nga nag-represent, nabulag ang nasangpit nga syudad, ang Tangub, no? Nabulag diri sa Osamis. So, nag-build up sila gilaha. Malagi na, tungod kay dunay negosyante diha nga dako kayog yuta nga halos ang pabor sa sentro sila'y nanagiya. Muna hinungdan nga dili ka basta penetrate diyan lugar para mag-build up kag negosyo, no? Munang na ang pinatinat lang gid sila. Og nang mantener sila sa ilang kutob silang mahimo.
Nakita na kita. James, morning na. James Laguman. Okay. So, munang na ang Osamis, mahimong abay niya karong panahon para mo build up siya sa iyang economic nga boom, no? Ang prosperity niya sa Tangub City moagad ng Osamis. Nga ang atong mahimo niyang hinungdan ani, ang gamot hinungdan nga magdungan tag kabuhi ani niya ang atong tulay connecting Lanao province ug ang Misamis Occidental. So dugay na ning it's not only ang mo kuan ani mo cater ni Tangub City kundi ang Osamis mismo. Kay mura magigituyuan na nagbuhat na ng tulaya gyud, no? Mao na hinungdan nga dako tagpasalamat ni Deputy Speaker Henry Waminal nga wa gid niya katulgin tulay until nga wa gid niya ma kumpleto o napaaprobahan niya ang nasangpit nga project. It all started way back when buhi pa si kuan ani kanhi Congressman Nonoy Ramiro. Siya mo'y unang nag-file anang naang kuan pero gamay pa kay nga kantidad. Gi-refile na po ni nahimong congressman na po si Ma'am Herme. And then so on forth nga sige lang ni gi-refile. Doon ay continuation aning niya kay nagkadako manggod ang budget. O niya, the last time nga niabot na ni siya billion kapin, dito ni post og jutay mutong naungot og jutay na nga project, no? Kay ang bangko nga ilang untang lunan, ningingon nga kung nag-project man lang mo good for 50 years, make it forever. Nga naman, after 50 years, magkuha na po mo, mag-renovate na po mo, or mag-reconstruct na po mo. So, sayang kayo. Kinahanglan inyong saktuhon na ang tulay nga ligon yun, no? So manang na ang ning come out kita as much as 7 billion nga budget sa nasangpit nga tulay. Onya, good thing to know nga si Deputy Speaker Waminal mo pertig yung paningkamot ng muna kung ginganwa katulgi. Kaniya pa, di man ko siya matulog pansitan good. Until nga, iya ginang na-realize, no? So manang na nga, salamat gid kay ni Deputy Speaker ni kani Congressman Henry Waminal na karon atong gobernador. So we're hoping more than something bigger. Kay Occidental na iyang dalon, meaning to say dili siya mo concentrate sa una kay siya may congressman diri sa Distrito 2. Karon expanded ang iyahang atensyon. Ang iyang responsibilidad the whole Misamis Occidental nga mooy mudupa dili lang Osamis City kundi ang tibok Occidental mooy mudupa anin nga matang sa business kay ang trabaho man sa gobyerno mag-abre ni sag avenue diin ang mga tao mooy makapahimulos unsa man niya sa nga avenue mo na mga project o usas mga dagko nga project kaning proyekto ginato nga o sila pa pang forever na kanang atong tulay. So, ang tulay, number one, it means tourism. Nganong tourism man? Usa na sa mga longest bridge unya sa Pilipinas, no? Less than San Juanico. So, doon ay contribution ang turismo aning niya nga usas mga hinungdan nga munang mudayo ang mga turista kay mutanaw sa itsura sa atong bridge. The next is it's a connecting business partner nato ang somewhere else Cagayan de Oro kanang diya sa Lanao province, no? Muna sa mo magkonektar nato diri nga mas muduol ang atong mga negosyo. Meaning kung sa mga inyohang mga produkto dito pwede nyo dalon diri sa Osamis like saging. Di ba ka ng saging sa awan ng lugar diri sa Maranding, Kapatagan. Noted ka ng saging sa Kapatagan kay dagko bosok. Mo ganay madunggan ako nga kanunay gipadalas Manila, no? Kay ang ilang saging dito dagko gyud. Nya kita dire sa una nangumpra dito kay para atong konsumpsyon. Pero mas mahal man ang kumprada para Manila manggod. So manang nang dito in town kita diri wala nang mantener tag saging piasot.
Magpaningala ito ako sa Manila, ana sa Divisoria. Ini kadomingo, kadumdum ko kanito. Ana mo Divisoria, di ba? Dagan taga Osamis. Mga seller aning niyang saging. Kaya di ay, ikargada nila ang saging Biyernes sa barko. O niya kay 3 days ana na hinog naman ang saging. O nag-abot sa Manila kay kanang kumprador dito di man na mo kumprag saging nga hinog. Ang ilang kumprahon kanang kalabangan, no? Kanang dili pagid sa mohinog yun. So kanang hinog considered nga reject na siya. Ang mahitabo, ang ato mga negosyante saging nga luoy kaya na sila dito ini kadomingo. Kay mo may pag-abri sa ilahang siban nga ilang gikargahan. Abrihan na ug hinog daplin. Mo na ilahang haguan og atang dito sa Divisoria. Early morning sa Sunday dito taon na sila mamaligyag saging kanang taga Osamis. Dito ko nakakitaan na nila og na hinabi ginakoy mga Bisaya wala undag ko. Isa lagi. Ngano man niya? Hinog manggod dili mo kumpra ang kuan kaning ang budigiro ang stock. Ang budiga dili mo kumpra kay hinog naman. So wala na sa market ano na hagbong nilag barato. Unya ang mga negosyante dito kanang mga banana queue, especially nga nag-display ani mga eskwelahan, mo'y hugupon nila kay dagko man kay na mga saging nga i-deliver sa Manila manggod. Unya una-unaon nimo isa ka buok ha kaniadto dito ko sa Manila tagjis na ng buok ana. Samantalan diri sa to magyaw-yaw tag 2.5. Tinon na no. Unya nahi sila style ito malingaw ka sa display nila silang saging kay daghang kay kuan baka nang daghang kanang pinadukot bitaw nga kuan kanang iyahang kalamay o kanang patamis niya. So munang malingaw ka mo sinaw ganana niya palit gyud kagyod. Mo nang tan-aw din ako nga madagikan ng mga saging ninyo dias kapatagan. Dagko lagi na ilang kuan saging dia nga variety nila dagko. Sumunang na nga karon alipay ko na naitulay nato more or less ang inyong pag-traverse from Lanao province down to Osamis kay sa una barko man diretso. Doon naman to barko dia sa kuno tubod. Pero Cebu rataman, walay Manila. Now karon ang ato mangyong big market nato is for Manila no. I-transport na tong Manila. Mo man ay dako-dako nato nga negosyo. Unya arita mo agi sa Osamis sakay tag barko. Pero karon tungod lagi sa kamahal mo na po ni problema na to ang kamahal karon diri sa atong porterage diri sa atong pantalan. Kay mo na gimulo sa tanan nga mga negosyante nga dito na sila mo dasmag paingon sa Dipulog. Far as Dipulog no sa Pulaw ba na? Or diri sa before pagkagdipulog no diri sa unang Orketa pero mo lagi Orketa taman ra pud og Bohol Sikihor murag wa po'y Manila nila diri ra gyud sila mo pilit sa Osamis kay niaman rin dako kay mga barko no nga direct to Manila ang yahang travel no anyway moadto ra na tas panahon nga ato raw niya na makuan kanang pantalan karon da is contracted for 12 na pila na ka tuig nilang kontrata sa kuan. Kining dumala karon diha no. Pero lagmit ug ako mangani gobyerno bawion ko na no. If kung dunay na bikil kay siyempre dunay ma-breach sa unya ang contract, di ba? Oh, bawion na to. Para mabalik nato ang ato porterage nga in favor sa tanang taga-Occidental. And kanang pantalan nato gibuhat man na para sa Occidental. Wala man na gibuhat para sa Global Port. Gihimo na para diri nato, gigastuhan na sa gobyerno para diri nato. Kita mo ay mabulahan na dili kay sila ay nabulahan ana. Sila ni take chance na natingala po kung anong ingon ana ang nahitabo. Usap lagi ni sa mga hinungdan nganong karon mismanagement ba. Usa ka dako kay example sa mismanage nga kaning government-owned corporation, kaning Iligan Steel. Bankrupt man ng kanang usa man na NASCO, NEC, no? National Steel Corporation, bangkaruti na siya. Ngano man,
usas mga hinungdan aning niya, ang ga-operate ani, ang ga-manage aning niya, gapasulod siya sa mga parinti nga dili workable. Wala nakatabang sa negosyo, kundi nanulod kay makasweldo lang. Oh, wala gimain ang trabaho kung sa mga lingka ang responsibility nila nga mag-build up sa negosyo. Munang nang nabiyaan. So, wala ang nahimo ang gobyerno nato as in gipaabangan. Daghan ni atim og abang, but then there was last time nga nadumduman ako nga abangan unta og taga Germany. Abangan unta og taga doon na gani Bombay na nga nag-operate. Oh. Pero portion lang sa pipila ka mga building diya sa kuan. Ang tuyo nila ana unda di sa Iligan ang incinerator kanang tigtunaw og putaw. Mura din ay tuyo nila ngano man. Target man gud sa usa ka kundi kong kalimot. Di magalit to China basta dapit sa Amerika. Mo'y naningkamot gud nga maka-invest din Ngano man, hapit na kita to sugtan. Pero ang ilamang diyan tuyo, kanang incinerator, kanang tigtunaw og putaw. Ngano man, mo di ay ilang dalag basura diri. Ug ang basura dili nila sunugon. Diri nila tunawon ang mga basura nila. Na mo putong hinungdan nga wala sila matuguti. Ngano man hakutan naman tag basura. Nahitabo bitaw na dito sa Manila nga nagkatag tong basura mga kaning waste sa hospital. O gipanulod lang ko gani sa Cagayan de Oro katong dias Bantalan dapit nga napuno sila sa basura. O diri na lang gi-deliver. Mo man to expectation nila nga masugtan sila nga magamit ang atong NSA, ang atong National Steel Corporation, pinagian ng ilahang incinerator. Kanang tigtunaw og putaw nga sunugan din nila sa ilahang mga basura. Mga waste nila. Kaya mo man problema karon sa tibok nasod ang basura. Nga tagpila katunilada ang ilahang ilabay nga mga waste dito sa dagat. Ang uban isulod na baril, pabugatan nila, dahil ihagbong sa dagat. Nga, doon na bitaw salida nga kanang Aquaman, nga ato mga toxic waste na to, ning balik ra po diri nato usa ka adlaw niya na nga lugar, naggubat lugar ang namay sugilanon nga ang nagdumala diha sa dagat, gibalik ra, doon ay posibilidad nga mabalik nato ang atong waste. Mumitaw na atong campaign aning niyang kanang mga mga sapa-sapa, pataka lamog labay sa inyong hugaw, musaka nagbalik sa inyong balay, inig dunay baha. So, muna nga mga leksyon bang atong pagatunan nga dili tabas-tabasta muglabay basura. So manang na ang karon ang NSA, ang National Steel Corporation, nagpabilin siya nga mingaw kayo. Remember, it's a government-owned corporation na siya. Gobyerno ang tagya. Di lang takadalig operate. Og sayang kayo, hunahuna na to. The last time nga sila nag-operate, there are more than 800 ka mga empleyado nga nawad ang trabaho. Nga dagkon tag sweldo ang taga National Steel Corporation, nga unta gamit man kay mga putaho nato dinhi. Pero tungod kay mismanage, man hinungdan nga atong gibuhian. Sayang kung dunay makalilion taning niya nga ngano mag-build up tag mga proyekto nga someday mahimong sani. Mahimo na lang burden nato. Mahimong liability dili asset, no? Okay, balik ko karon taud-taud human lamang nining mga bulawanong pahinumdom. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Kasikas sa katawhan. Kasikas sa katawhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani, alaot ang wa masayod.
Kung ikaw dunay panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa naguna sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa. Ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing. Distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail. Sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaa na himutang sa Zulueta Street, Ozama City, kilid sa Unitap, Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kumpletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozamis City. When it comes to printing jobs, there's only one place to go. Daru Printing Services and General Merchandise. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. Daru Printing Services and General Merchandise is your print expert in Ozama City. They offer the best printing jobs such as tarpaulin printing, customized and sublimation shirts, shirts with prints, and t-shirt printing, photocopy, Panaflex signs, personalized t-shirt printing, digital printing, plastic lamination, PVC IDs, mug printing, and more. All these at an affordable price. So, when it comes to your printing needs, go to the expert. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. For more details, visit us at Anima Street, Barangay Aguada, Ozama City, near Faith Hospital, or contact 0942-050-5326, 0918-488-8937, 0936-252-8056, and 0906-572-0495. And look for Mr. Dario Monyaza. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. This portion is brought to you by Imported Alhambra Suliralay. Alhambra, ang ilimnon nga makatagbaw sa imong kauhaw. Kay katumbas kini sa ubang imported nga pino nga tanglas ug lamian. Ang pino nga kikinahanglan sa imong lawas, mapalit sa mga piniling tindahan sa inyong dapit. Alhambra Imported Suliralay. Alhambra, distributed by Meritus Prime Distributions Incorporated. Naay panahon nga dili kita satisfied sa nilaban sa atong labandera. Aduna pay mansa, dili mo puti ang mga uniform sa mga bata ug usab usahay aduna pay mga nabiling baho. Karon, aniya na ang tubag sa hasol nga labhanay. 3P Wash and Dry, do it yourself laundry. 3P Wash and Dry, do it yourself laundry. Now you can do your laundry and save a lot of money. 3P Wash and Dry offers full service laundry. Kun drop off and pick up, imo lang ibilang nimo labunon ug balikan lang nimo ini kahuman. Ug aduna usab sila self-service kun do it yourself laundry. Wash, dry, press or fold. Dili na ta sa 3P Wash and Dry with loads up to 5 to 8 kilos or 9 to 13 kilos. Libre ng liquid detergent soap. Plus, nag-offer sab sila og fabric conditioner, bleach, steam press, iron, and steam crusher. 3P Wash and Dry, do-it-yourself laundry. Ana na himutang sa GF Building, Anima Street, Aguada, Ozama City. Matawag sa Globe Line number 088-319-0108. Visit and like us on Facebook at 3P Wash and Dry Laundry Co. Opens on weekdays from 8 a.m. to 6 p.m. and on weekends from 9 a.m. to 4 p.m. 3P Wash and Dry. Do-it-yourself laundry. Do your laundry and save a lot of money. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, rice gas LPG og daghang panguban,
Ang FYC Hardware Corporation, tindahan nga affordable lang ang presyo o maayong serbisyo. Ang FYC Hardware Corporation, ana mahimutang sa mga dalan Capistrano o Mabini, Ozamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. FYT Hardware Corporation, where prices are affordable and services are good. FYT Hardware Corporation. This portion is brought to you by Elim Agricultural Supply, distributor of Magnolia Dressed Chicken and Pure Foods products, located at Barangay Lamaan, Ozamis City, and telephone number 521-2573. Elim Agricultural Supply. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Kasikas sa katauhan. Kasikas sa katauhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani, alaot ang wa masayod. Bueno, salamat kay Renz sa ato ng pasalamatan ato mga igsoon na naghatag kinabuhi na itong tulumanon. Una nini ang brand million marketing kumpleto sa mga hog feeds, poultry products o veterinary products sa mas ubos nga presyo. Gloria Bazar, Appliance of Ozamis and Oroquieta brands. Tambayan sa subag ipanagyan ni Kagawa Jerson Sakin uban siyang anak nga si Jojo Sakin nga karon elected SB member sa Clarin. Dario Printing Press Services and General Merchandise nga gipanagyan ni Sir Dario Muniesa. Yu Lincoln Jr. General Merchandise nga tigapod-apod sa Misidap Noodles ingon man sa Top Coffee. Kanto Boy Merchandise, thank you so much Aguada. Ang GB Printing Services sa Tinago ning atong dakbayan. 3P Wash and Dry, Mediatrix Homes Ozamis. Ilim Agricultural Supply gidumala ni Mr. Jomer Capio. Tugo Travel ni Sir Anitio. Max Rich Corporation. Sa LGU Clarin nga karon gidumala pa ni Mayor Luring Rua o na mapuli anang iyang pinanggang anak nga Mayor-elect Engineer Jojo Rua. Ni working congressman ang atong Governor-elect Deputy Speaker Henry Sevilla Waminal, ni Congressman-elect Mayor Ando Waminal, ang atong Vice Mayor-elect Ma'am Bibi Nere, uban sa mga re-elected City Councilors, Attorney Mars Tapayan, of course, ang atong Mayor-elect Attorney Indy Waminal Jr. Muna ni breakdown sa mga powerhouse ang atong mga elected officials no diri sa Occidental. Ang atong tuluman na higala 1TV News Channel makita lamang diri sa Facebook, live ta ingon man sa YouTube o sa Phil Products. Pinagi sa atong Managing Proprietor Johnny Tumi, ang atong Traffic Director Ma'am Shari Tumi, ang atong video editor nga akong amo karon si Ma'am Risa Junsay, sa atong utility man si Saiki Tumi. Programo sa duha ka mga dagkong tulumanon ni attorney Aga Odone Disina. Attorney naman. Kita mo ko ni James, no? O Pulsos Politika, Loloy Makiling. Of course, ang Vox Populi ni James Daguman. Sa mga on-call field reporters o vloggers, Jimmy Lirasan, John Pildo Lungsod, ni Widawing Calyora. Salamat sa Phil Products, pinagi ni Ma'am Lani Navarro, ang atong butang manager, o padayon nagdawat sila sa installation for fiber cable TV with internet. Pataod na. O uban sa atong mga subscribers nga mga suki. Pare Johnny Salibay, may adlaw diha ni naman si Jenny Ortez, ni Dr. Grace Ortez, ang atong oncologist. Nindot aning mo trabaho ni siya dire sa atong kuan siya kaning doctor's cancer, no? Oncologist. Pero tuwa siya nag-resident doctor mangud siya sa Davao, no? No layo. Mayroon man siya nga doktor, no? Si Grace. Ni Eric Obinita, ni Robert Napigkit, muna akong schoolmate na way back 1974-76, no? Sa City High. Tuananis Manila. Ni Ma'am Bibian Lanzaderas, ni Daray Bation de Saudi. Okay. Wala na ko greetings. Nakasulod na sa akong Facebook na ko, Res.
i-feed na na rin kaya kung labayan ako mga subscribers. Okay, balik ta sa atong gisgutan. Now, nakatubang karon kami ni Sir James Daguman bahin sa negosyo lagi na one good thing kanila lagi atong muna ni mo cater karon diri sa Occidental kining atong bridge. One of that, no? Una ang Usami City gipirparahan pa kita ni Governor Henry Waminal og mga kakarsadahan. Unya giapil pa gid ang tanggob, no? Diri sa Distrito 2. Mo nang all in, all out nga pag-spread sa mga karsada dili ni pag-unsa nga project nga padaganon kundili gidevelop nato ang atong farm to market road. Nakisamay mo ginansa ani ang gobernador dili kamo. Kay ang inyong abot sa inyong uma dili na ta kinahanglag daghang midler. Kana bang kumprahon na mo nya barato ra kay kumpra dito sa bukid. Pasapasa daghang kay halos kapila na ipasa pagabot diri kana na abukado. Paliton nagbarato to sa bukid. Pagabot diri tag pilay baliga tag 40 pesos ang kilo. Grabe. Saging bisag unsa na lang. Mo nang kanang karsada kun do naman lang mga sakyanan o baka do na may mga suki nga sakyanan, pwede na mo direktag baligya diri syudad. No? Nga naman. Dali ra ang pag-traverse nato sa bukid. So one way or another kaning niyang karsada mo nay mo pacify nato sa atong pagpagaan sa atong ekonomiya. Nga kita ang makapahimulos nga mga mag-uuma less than sa mga middler, no, di ba? So manang naa nga akong gisgutan ni Sir James ang bahin sa Luzon nga gikan sa Manila pila lang Bulacan, paglabay mo Quezon City, Bulacan, paingon direct Pampanga. Or kung diri ka mo left side, paingon kag Bataan. Pero kung mo diretso lang ka, paingon Ilocos. Ari magikas Pampanga paingon. Natingala ko nga pagkalapad sa Basakan. Pertig yun na para galaod-laod ginang Basakan. Makita nimo ang tumoy anang kanang habog-habog nga bukid kanang kuan na dito, dapit na dito sa Mount katong bukid nga nibuto. O Mount Pinatubo. Nga area sa mga ita. Abi na ako ang ita, the first thing I know, nga ang ita, negro. Dili, di ay. Ang ilang panit is abuhon. Kana bang murag abo ba, o color ba? Sinaw nga pagkaabo. Pero, mind you, bisag, ang ilahang buhok, kinki. Pastilan, kay mga taliw-tiw, kay mga ilong. Maulaw ta dito, kay gatong ilong, paluatik man. Mga murag kaliwats palwa. Malaging mama lagi ko no. Wow, puti man ka day. Lagi pangalan ko mamag butong. Pero lagi imong ilong day. Lagi giapil po mamag pangala ng palwa. Amo nang napaluatik. Itoy. Onya dito na ako nabantayan lang kapag katamilian day ani mga ita no. Dili mo kaog humay nga kananyo gikaong humay res kalayo rana. Ang hilang humay dito first class. Kanang humot nga tag-as kay grano. Nganong ingon ana sila ka seryoso, di man tamilian day, mao de ilahang ginakaon. Ngano sila man mismo ang nagproduce anang na, sila mismo ang nag-uma anang na kay medyo may pagka-upland rice manguna. Nga tibok abi na ako ng Pampanga og daghang mga building, wa de. Puros ng halos Basakan, nay limaw, sapa-sapa. Basakan lagi tanan all throughout. Maabot na lang kag Angeles, sa po mga lugaran, katura doon ay daghang mga building, na mga negosyo dito, no? Pero, other than that, paingos bye-bye, stilan, paingo pa ka sa Ilocos, galaod-laod, ginambasakan dito. Unya, tandi na to sa Tua, Mindanao, kung tanaw na to, one solid big island ang Mindanao, no? Dili po ta, iwit. Pero ang ato dire, scattered ang atong product. Doon na tayo, mas daghan ang prutas na ito lisdan sa agriculture na ito nga humay. Ang atong kahumayan rin, ang atong gisaligang granary, kanina man lang mulabi. Nga nagkagamay na po. Kay, gipamaligya naman ang mga yuta. Nga, gi-transform og mga uban, mga ginegosyo na, gi-commercial, ang uban, gimong eskwelahan, ang uban, gimong minteryo, ang uban, gimong residential, ingon na. So mo nang niya ang dagway karon diri sa atong lugar. Now, nagpasalamat kog advance daan ni dili ingo pag-aswat og bangko para kang Governor-elect Henry Waminal.
Iyan ang gilantaw ning daan, visionary manggod. Gilantaw na niyang daan, exceptional ni nga matang sa kanibang pagserbisyo. Nga ang imong panlantaw di advance less than 10 years ahead no nga mo na ni dangatan nato sa Occidental. Dako kay ni Occidental Region 10 part ta diri sa ang Misamis Occidental part sa Region 10. No. Lapad daghan kay ta diri mga produkto. Daghan tag raw materials, unsa may raw materials nato diri nga pwede nato ikapanghinambog. Kanila daan natong coconut. Usa ni ka dako kayong kuan diri ka na ikatanyag nato pero natingala tang nganong hinay kayo ang negosyo sa lubi. Usaragi akong na-admirean og maayo kana si Lubregat. Ang kanhi mayor sa Zamboanga City. Taga Balabagan. Kana ray mga apelyido dang Lubregat na ay airports Balabagan. Private nga airport. Nga naman, dako kay na silang yuta diha, kalubian. Ang yang lubi wala na gi baligya diri sa Pilipinas, nis Mindanao wala. Mag-charter in town na siya kanang barko-barko kanang murag mga barkong dagkong lansa. Mo-charter na siya mag-abang adto ibaligya sa Malaysia. Ingon ana ka bright si Lubregat. Mo nang ang iyang negosyo nga kupras, wa gyud na mo bahar. Mo nang tutukan punta na sa gobyerno nato ba nganong nakaya man ni Lubregat nang na. Nganong ang presyo dito sa Malaysia mahal man. Ikumpara diri sa tuwa. Unya ang ato mga agriculturists, mga paglambahon ni mga naong agriculturists doon lagi ko'y gilalis. Ingon pa siya, kita manggod atong kupras doon ay infected ta og aflatoxin. Aflatoxin si mong baga, sir. Nalimot akong ngalan na to, lamiag kay kulatahon tong naong atong agriculturist nga kaingo ko misugo buot. Eskwela ba kaning unsa man kay eskwelahan ano niya? Ang aflatoxin sir sakit sa lubi. Or pwedeng mahimong sakit sa tao. Pero wala man ta nag-export og kupra sir. Ang gi-export nato lana man. Giluto naman ang kupras, lana may gibaligya nato sa gawas. Ay kung na ang lana giito sa nagmaayo sa kwan, napay aflatoxin mabuhi, kahangal ba ni mo sir. Unya ang mga residyo anang nang kupras, nanatay, sana kanang other products na to, kanang desiccated coconut, kanang pambuhaton na lagi. Kaya ang lana nato mo man ingredients para sabon. Ug uban pang mga nagkadaiyang produkto gikan sa atong lana sa lubi. Unya ngano lagi ning ngano mo bahar man mo barato man. Ayun ko kana laging gingon nila nga dunay monopoly. Kasaway ko ang gobyerno nato sa una pa katong akong lulo sa una buhi pa to tigom-tigom anang resibo kay karang 50 centavos kada kilo. Kadumdum ka doon ay bayaran itong imong nahimo bitang kukubang. Oh, naay kukubang. Unya, naay kwarta dia sa mga coconut planters nga dili ma-withdraw nila. Nga naman ang tagya katawhan man. Mubay ito attempt ni Senator Grace po kanang kwartaha. Ngadi, pila na nakabilyon. Motong kwartaha kung lolo, sige gulat-ulat kay pambayaran kuno sila katong ilang mga resibo. Tigom-tigom akong lolo na nakakaing resibo. 50 centavos ato. Oh. Ay kisa may nagkuha na nang na. Manang sa tinod lang daghang kawatan ng mga politiko na to. Mabuhi na pong laing. Buhion ta sa lain nga mga paglaom ba. Nga ang atong kaugmaon siguro, ilang siguro. Kuwangko, ay nalang ko gisgote. Si Kuwangko, usa sa pinakadakog yuta nasa Palawan. Nayuta niya dahil nga 15,000 hectares. Daplin pagigbaybay resort, gina. Unsa yang gi-apply pag-ingon nga kining katong agrarian reform nga balaod, panahon pang Cory Aquino, nga 7 hectares retention limit, nga tag-iyag yuta, nga dagko, ipanghatag sa kabos sa mga sa tenant.
Dahil binlalag 7 ka hektarya ang tagya. Nganong wala man na nahilabti. Mao to, ug wala ko nahimong bark chairman diri sa Occidental. Wa ko kabalo. Ang naghimo dayon ng balaura, mga Tolentino diri sa Davao, mga dagkong yuta. Nga wa matandog ilang yuta. Para po diri sa tuwa naghaman Usamis lang dunay taga Usamis nga more than 2,000 hectares ang iyang gipanagyan. Like Tanggob nagyapon na. Karon nganong wala matandog sa agrarian. Dunay duha ka dagkong hinungdan, tulo man ganing giingon. Una kasuhi mong yuta. Dili mabira sa agrarian. Kay kung naa sa bangko ang kasuhan, kung nas korte ang imuhang kaso, di ginahilabtan. Sunod, ilon sa bangko. Dayon, ang last kuno, buhaton kuno nimong pilot farm. Mo na ikatulo ka katarungan. Mo na gihimo ni Kuangko. Ni Dadning. Unsa may gihimo? Katong Mawa, katong Malaysian Malaysian West African. Mawa tong gagmayng lubi nga igsoos pulipog. Oh. Nga siya ra mo'y nagpilot, meaning pilot, ikaw ra ginaan ni nga variety. Walay lain din sa tibok Pilipinas. Mo na hinungdan nga wala tanduga ang yang yuta sa gobyerno. Pagka marama gyud. Pertig yung marama puryaga ba. Pud lang mabitbit ang yuta. Mga matay sila may lamyon sa yuta. So mo nang naanga didto, makitaan ay kanang kadto magikuha ng Palawan sa una kay nagpanagat may aning tropical. Maduol lang ka ng isla na ay daghang mga kuan na speedboat. Lakagon din mo. Pag bitbit og usa ka lubi kanang Mawa, di ba rakrakan ka. Kinural ng ilawom las dagat. Diha ko kakitag dugong. Kinaaman na sila restaurants dugong diha si Kuangko. Nga kanang isda nga murag lumod nga nasa ilawom dagat nga kaon na naglumot. Ang karne niya murag magbaka. Oh, muna ginganlag dugong. Dinha ra na makuha na lugar. Nagbuhi sila dugong anang dapita. Nga di pwede mga divers makasulod dito. In town kami kay inosente kay nangita lagi may area nga kanang naang Palawan, pag musugo ka dito, kinahanglan laod yo ka mo pundo. Kay magpadaplin ka purbida ang lamok. 50 ka lamok madayungan mo ka dagko kay lamok. Nya sa pambot nga mong gisakyan, maghaling pa maghaling. Paso-aso adili oy. Mga lamok dito, mga studios kayo, mga scientifico kayong mga lamok dito. Besa paggapaso ka, doon magdala po sila ka ng gas mask. Marama gikan. Sumunang na ang kanay sa pagbiyahe-biyahe na to daghang kita makatunan no. O manghinaot ko nga at this point of time nga doon na natay eksakto nga mga leaders nato. Ilan ang tan-awon mututok gid sila diri sa atong Occidental. Unsay pwede, unsay para nato kay mga visionary man naman ay mga panglantaw sa atong ugma. The more nga na si Governor Henry Waminal, na si Mayor Ando, ang atong congressman, napagid si Attorney Indy. Siya ro, tulo na gini magtutok aning niya. Unsay best para nato. O niya, nakita na nako usas mga yawi aning niyang usamis nga mag-boom gini siya economically kanang atong mega sports center. Mao na nang one good promise nga musibog na ta. Muabante na ta. Og manghinaot ko nga kana siya mas matagaan og pagtagad nga mahuman naglabing dali. Murag dako na kaayong budget nato na almost 300 million na no ang nadapat. Dayon na usani sa mga pinakamoderno nga building. Talking about mga government project kanang atong mega sports center. Pwede na mahimo natong landmark diri sa atong Osamis City. Okay. Wa na ko'y igong oras mga gala pagpaday ni atong tulumanon o sa gyapon pasalamat lang ta kanunay sa mga kaigsunan nato nga naghatag sa ilahang kinasing-kasing usab nga suporta aron ta magpadayon nga mag-alagad sa tanan. O sa ngalan na lang sa atong mga alalay nga nag-support nato, well, salamat. Uban sa atong tulumanon ang kasikas katawhan og ning inyong alagad boy bisitasyon. Kami tanan mayngog salamat mayng adlaw. Kini nga programa binayran
ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat, 1TV Madis